Rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid sa relihiyong Islam, atin na naman pong ipagpapatuloy ang pagtatalakay sa aklat ni Sheikh Dr. Ahmad Al-Qadi hafizahullah, ang kanyang aklat na Al-Aqidah Al-Muyassara min Al-Kitab Al-Aziz was Sunnah Al-Mutahhara. Last week sa episode 4, ang pinakahuling natalakay natin ay ang panimula hinggil sa paniniwala o kaya hinggil sa anim na haligi ng ating pananampalataya, ng ating akida. Binanggit natin last week na ang saligan, pundasyon ng akida sa relihiyong Islam ay ang anim na haligi ng pananampalataya. Six articles of iman, arkanul iman as-sitta, ang anim na haligi ng pananampalataya. Ito ang paniniwala kay Allah, al-imanu billah wa malaikatihi, ang paniniwala sa kanyang mga anghel, wa kutubi sa kanyang mga kapahayagan, wa rusuli sa kanyang mga sugo at propeta, wal imanu bil yaumil akhir, ang paniniwala sa kabilang buhay, araw ng paghukom, wal imanu bil qadar khairihi wa syarrihi, ang paniniwala sa kanyang itinadhana o itinakda kapalaran, mabuti man ito o masama. So ito yung saligan, pundasyon ng ating pananampalataya, na kung saan lahat ng branches, lahat ng katuruan, lahat ng kautusan sa relihiyong Islam, akida man ito o mga fake gawaing pagsamba, ay lahat umiikot, bumabalik sa anim na haligi ng pananampalataya na ito, lalong-lalo na ang unang haligi na al-imanu billah, ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, sa aklat na ito, diniscuss ng ating Sheikh ng detalye, subalit sa madaling paraan, madaling maunawaan, ang anim na haligi ng pananampalataya. Binanggit niya yung mga katibayan mula sa Quran at Sunnah at iba pang mga katibayan nagpapatibay, nagpapalakas, sumusuporta sa Quran at Sunnah at ijma ng mga salafus salih. Ang una nating tatalakayin, iisa-isahin natin itong anim na haligi, ididetali natin insyaAllah ta'ala, naway tawfikan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Last week, kung inyong maalala, nagbigay tayo ng panimula hinggil sa paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, at binanggit natin, tinalakay natin na ating sinabi na ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ayon kay Sheikh, sabi niya, وَيَتَضَمَّنُ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ أَرْبَعَةَ أُمُورٍ. Ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nasasaklaw niya ang apat na bagay o apat na paniniwalang ito, na hindi magiging matuwid ang paniniwala, hindi magiging katanggap-tanggap ang paniniwala kay Allah kung hindi masaklaw, hindi mapaloob dito ang apat na bagay o apat na paniniwalang ito. Ano yung apat? Al-imanu biwujudihi, ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang paniniwala sa pag-iral ni Allah, existence of Allah. Pangalawa, at-tauhid ar-rububiyyah, ang paniniwala o kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagkapanginoon. Tauhid al-uluhiyyah, ang pagkaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagkadiyos. Tauhidul asma wa sifat, ang paniniwala sa kanyang mga pangalan at katangian. So ito yung apat na bagay na nasasaklaw ng paniniwala kay Allah. Pag sinabi natin ako'y naniniwala kay Allah, dapat paniwala mo itong apat na bagay na ito. Itong tatalakay natin, iisa-isahin natin insyaallah ta'ala. Ngayon, ang unay natin, ang unang bagay, al-imanu biwujudihi, ang paniniwala sa pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala, existence of Allah subhanahu wa ta'ala. So pinaniniwalaan natin, ang buod na ang kabuuan nito ay pinaniniwalaan natin na si Allah subhanahu wa ta'ala ay umiiral sa langit. Umiiral, mayroong Panginoon, mayroong Diyos, at ito si Allah subhanahu wa ta'ala ay umiiral, taliwas, salungat sa ilang mga relihiyon o ilang mga tao, uri ng mga tao na hindi nila pinaniwalaan na mayroong Panginoong umiiral. Maging sa panahon ng mahal na propeta sallallahu, yung tinatawag silang mga dahriyun, hanggang sa ngayon na mayroong tinatawag na sila yung mga tinatawag na atheist, na hindi sila naniwala, kanilang itinanggi ang pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito yung tatalakay natin. So ngayon, sabi ng ating Sheikh, wujuduhu subhana ahaqul haq, ang pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang lubos at higit na totoo at makatotohanan. Dhalika bi anna Allah huwal haqq,
sa Suratul Hajj verse 62, tandaan na si Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na si Allah ang siyang hak, totoo at makatotohanan na siya ay umiiral, Panginoong Diyos, siya ang Rabb, Panginoon ng lahat ng nilalang. Wasyakku fi wujudihi buhtun wa nakir. Ang pagkakaroon ng pag-aalilangan, pagdududa sa kanyang pag-iiral ay isang kalapustanganan at masamang paniniwala o masamang pananaw. Wajahdu wujudihi kibarun wa vulmun wa kufrun. At ang pagtatwa, pagtakwil, pagtanggi, kawalan ng pananampalataya sa kanyang pag-iiral ay isang kibr, isang pagmamalaki, pagmamataas, wa vulmun, kawalan ng katanungan, wa kufrun, at ito ay nagpapawalang bisa o kaya kawalan ng pananampalataya. Katulad ng binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa chapter Shu'ara, verse 29, ng si Fir'aun ay sabi niya, "Wama Rabbul Alamin?" Kala Fir'aun, "Wama Rabbul Alamin?" O Musa, sino pa bang Panginoon na naglikha ng nilalang na iyong tinutukoy? Dahil nga si Fir'aun ay inangkin niya ang pagkapanginoon. Hindi niya pinaluan na may Panginoong lumikha. Bako sabi niya, ako ang Panginoon ng nilalang. Sabi ni Musa, "Qala Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin." Ang Panginoon ko ay Panginoon, siya ang Panginoon na lumikha sa mga kalangitan at kalupaan at ano pa mang bagay na napapaloob dito. Ngayon, uumpisahan ng ating Sheikh talakayin ang mga katibayan na nagpapatunay sa pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala. At itong mga katibayan na ito hindi lang mula sa Quran at Sunnah. Babanggit tayo na ibang mga dalil na maging yung mga dalil katibayan na ginagamit ng mga taong hindi naniniwala sa pag-iral ni Allah ay nagpapatunay din na mayroong si Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad halimbawa ng mga logical basis na kanilang ginagamit, maging yung akl, aklus sarih, dalisay, matuwid na pag-iisip, ay mahatulan niya na mayroong Panginoong Diyos, mayroong umiiral na Panginoon, at ito si Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung tatalakay natin. Sabi ng ating Sheikh, وَقَدْ دَلَّ عَلَى وُجُودِهِ سُبْحَانَهُ أُمُورٌ مِنْهَا. Tunay na napakaraming katibayan, dalil, proof, evidence na nagpapatunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay umiiral. Napakarami at kabilang nga itong apat na binanggit niya. Una, al-fitra salima, al-aqlus sarih, al-hisul mashhud, al-syar'us sahih. Una, sabi ng ating Sheikh, na nagpapatunay, dalil, proof, evidence na si Allah subhanahu wa ta'ala umiral, ang unang dalil, katibay natin, al-fitra as-salima. Ano yung fitra? So alam natin ito, nabanggitin natin ito sa first episode. Ito yung likas na damdamin na nilikha sa ating mga sarili na tayo ay naniniwala na si Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha ng lahat. Mayroong Panginoong Diyos na dapat sambahing nag-iisa. At ito si Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung fitra. So maging ang fitra natin, kung ang fitra natin ay hindi nalihis, hindi naligaw, nanatili sa orihinal niya, ay mahatulan niya. Maniniwala na mayroong Diyos, mayroong umiiral na Panginoon. Sabi ng mahal propeta sallallahu "Mamin mauludin illa yuladu 'alal fitra." Walang sanggol na liban na lamang na siya'y pinapanganak sa tinatawag na itong fitra na ito. So balit kung ang kanyang mga magulang ay Yahud o kaya Christian o di kaya Majus o kaya iba pang relihiyon, ay nalilihis siya. Iba yung nakakagisnan niya, pero ang orihinal niya, ito yung fitra na ito. So kung ang fitra na ito ay nanatili sa kanyang kalikasan, ay masusumpungan niya o di kaya mararamdaman niya sa kanyang sarili ang paniniwala sa pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala. Liban na lamang daw, sabi ng ating Sheikh, kung itong fitra na ito ay nalihis sa kanyang orihinal. Kaya nga sinabi sa isang hadith al-Qudsi, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum." Nilikha ko ang aking mga alipin, lahat sila sa pagsamba, pag-iral o kaya pagsamba sa nag-iisang Diyos, at ito ang tauhid al-uluhiyya. So kapag tayo naniniwala na mayroong isang Diyos na dapat sambihin, at the same time naniniwala tayo na mayroong Panginoong Diyos. "Wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim." Subalit dumating sa kanila ang mga syaitan, ang mga jin o di kaya at ang mga kanilang mga sundalo, hanggang sila ay niligaw, nilihis at nawala sila sa kanilang original na ito ang tinatawag na fitra. Ganon din sabi ng ating Sheikh, minsan ang fitra kahit pa nalihis, nawala sa original nito, minsan kung may mga kalagayan
na pag ang tao, although hindi siya naniniwala, like for example, ang mga atheists, may mga kalagayan, senaryo, na mismo sa kanilang sarili, hindi nila namamalayan na mayroon silang nagagawa o nasasabi na tumutukoy o isang palatandaan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay umiiral. Like for example, sabi natin, Sheikh, sa mga oras ng kagipitan, no, mga binggit ng kamatayan o kay matinding pangangailangan o kaya minsan nagugulat yung tao, no, meron siyang mga nasasabi o nagagawa na talagang isinasanggunin niya sa taas. Okay? So, like for example, yung binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Ankabut, yung mga musyrik na hindi daw naniniwala, minsan kapag sila nasa binggit ng kamatayan, pag sila ay nasa sasakyang pangdagat, ay sila ay nananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na sila iligtas. So, minsan, biglang pag yung taong kahit hindi naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, may mga senaryo na minsan bigla siyang tumitingin sa taas o humihingi ng tulong sa taas. Hindi niya namamalayan. Ito ay palatandaan na mayroong talagang fitra sa ating mga sarili na naniniwala na mayroong Panginoon at ito si Allah subhanahu wa ta'ala na umiiral sa taas. So ito yung unang katibayan na ang fitra salima ay sumasang-ayon at nagpapatunay na mayroong Panginoong Diyos. Pangalawa, al-aqlus sarih. So ito yung isa sa mga pinagbabatian din ng mga atheists. Like for example, sabi niya, to see is to believe. Kung hindi nakikita, hindi natin paniniwalaan. So hindi nila pinaniwalaan na mayroong Diyos dahil hindi siya nakita o kaya hindi siya napatunayan ng kanilang mga pamantayan na nakaayon sa mga logical basis. So sasagutin natin, maging ang aql as-sarih, no, ang matuwid na pag-iisip, dalisay na pag-iisip, ay sumasang-ayon, nagpapatunay na mayroong Panginoong umiiral. Mayroong Panginoong umiiral. Kaya nga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nung si Jubair bin Mut'im, na isa siyang musyrik, isang sahabi, pero nung siya'y musyrik, sabi niya, dumating ako sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, at sa oras na iyon, ako ay musyrik, hindi pa Muslim. Narinig ko ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na binasa niya sa Salatul Maghrib ang Suratul Tur, dun sa aya na sabi ni Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Sila bagay nilikha mula sa wala, o sila ang lumikha sa kanilang mga sarili. Ibig sabihin, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, no, kung sila ay nilikha mula sa wala, ibig sabihin sila ang tagapaglikha sa kanilang mga sarili. Kasi ang dalawang bagay lamang, either ikaw ay nilikha mula sa wala at si Allah subhanahu wa ta'ala, o di ka ikaw ang lumikha sa iyong sarili. Ito imposible na tayo ang lumikha sa ating mga sarili. Alam natin to. Aqlus sarih, no, mahatulan natin na hindi pwedeng isang bagay na umiral na walang tagapaglikha. Dahil tayo ay umiral, ipinapanganak. So, sinong lumikha sa atin? Merong tagapaglikha. Kaya nung narinig to ni Jubair bin Mut'im, itong ayat na ito, kada kalbi an yatir, muntik nang lumipad ang aking puso, no, dahil napagtanto niya na panatag yung paniniwala na subhanallah mayroong tagapaglikha na lumikha dahil sa am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ito yung challenge ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katanungan, sabi niya, sila bagay nilikha mula sa wala o silang tagapaglikha? Sino? So kung hindi silang tagapaglikha, lumikha sa kanilang mga sarili, sinong lumikha? Walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, mayroong khaliq, mayroong tagapaglikha. Kaya sabi ni Jubair bin Mut'im, wa kana dhalika awwalu ma dakhala al-imanu fi qalbihi. Ito yung unang pananampalatayang pumasok sa aking puso. Ngayon, isa ding sa katibayan, no, na isa sa mga dalil na binanggating natin, Sheikh, mayroong isang Bedouin. Okay, Bedouin sa disyerto. Okay, walang napag-aralan. Alam natin yung mga Bedouin. Sabi niya, tinanong siya, hinggil sa Panginoon, meron bang umiiral na Panginoon? Anong sabi niya? Ang yapak o kaya ang dumi ng kamelyo, sabi ng Bedouin na ito, ay isang palatandaan na nagpapahiwatig na mayroong kamelyo. At ang yapak, footstep ng isang paa ay nagpapatunay na mayroong naglakad o mayroong taong naglalakad. Ang langit, sabi niya, na mayroong mga bituin at ang lupa na mayroong mga malalawak na daan. Afala tadullu ala sani al-khabir. Hindi ba ito ay nagpapatunay, nagpapahiwatig na mayroong tagapaglikha? Sabi niya, kung ang dumi, nakakita ka, sabi niya, ng dumi ng kamelyo, mahatulan mo na mayroong kamelyo. Ang footstep, bakas ng yapak ng tao, mahatulan natin na mayroong taong naglalakad. Ang langit na mayroong mga bituin.
May ang kalupaan na mayroong iba't ibang uri ng mga nilikha. Ito'y nagpapatunay lamang na mayroong Panginoong Diyos na nangangasiwa sa lahat ng ito. Imposible, sabi niya. Ngayon, live example, merong tayong nadatnan na pencil sa lugar na ito. Kung merong taong sabi niya, ito ay nagkataon lamang, walang lumikha. No? Makatulad natin, sasabihin natin sa taong yon na siya ay nasisiraan ng bahay. Imposible biglaang magkaroon dito ng cellphone o di kaya pencil na walang lumikha. Ano pa kaya ang mga kalangitan at ang kalupaan, mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, itong mga nakakamangha, mga dakilang nilikha, ito ay nagpapatunay lamang na mayroong Panginoong Diyos. Bilang karagdagan, no, si Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, sa panahon niya, mayroon din mga mulhid, mayroon din mga atheist sa panahon niya na hindi naniniwala sa pagiral ni Allah subhanahu wa ta'ala, mayroong Panginoon. Pumunta sila kay Imam Abu Hanifa, okay, na upang kanilang idebate si Imam Abu Hanifa hinggil sa paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Noong sila ay dumating, bago pa sila magsalita, sabi ni Imam Abu Hanifa, tinanong niya sila, sabi ni Imam Abu Hanifa, ano sa tingin nyo? Kung mayroong barko o kaya sasakyang pangdagat, at itong sasakyang pangdagat na ito ay walang tao, punong-puno ng mga karga itong sasakyang pangdagat na ito. At itong barko na ito ay naglalakbay sa dagat, walang captain, at pumupunta sa mga pier at ibinababa niya ang mga karga na ito. Pagkaraan naman siya ay naglalakbay sa iba't ibang lugar. Maniniwala ba kayo sa ganitong pananaw? Sabi ng mga atheist, sabi niya, nagsisiraan ka ba ng bait? Paano naglalakbay? Paano nakakayang maglakbay ng pangsasakyang pangdagat na ito kung walang captain, walang kapitan na nagdadrive ng pangsasakyang pangdagat na ito? Sabi ni Imam Abu Hanifa, kung ganun din ang mundo, ang daigdig, ang daigdig na ito na imposible, no? Akal sali, logical lang, kung hinatulan niyo yung pasasakyang pagdagat na imposibleng maglakbay na walang kapitan, ano pa ka itong kalangitan? Mga kalangitan, itong universe, lahat ng ito ay nagpapatunay lamang, sabi ni Imam Abu Hanifa, na mayroong tagapaglikha na lahat ay nasa tamang pamamaraan, ang pagpapalit ng araw at gabi, ang pag-ikot ng mundo, ang araw, no, ang pagpapalit ng araw at gabi, ang buwan, lahat ng ito, ang mga bituin, okay, ang hangin, ang pag-ulan, lahat ng ito ay imposibleng walang tagapangasiwa nito. So ito ay isang bathe-katibayan lamang na itinayo, no, ginamit sa kanila ni Imam Abu Hanifa, na maging ang kanilang ginagamit na katibay na nagpapatunay din na mayroong umiiral na Panginoong Diyos, at ito si Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlong dalil, sabi niya, al-hissul mashhud. Ano ibig sabihin nito? Yung mga pangyayaring nasaksihan ng five sense natin, ang ating mga mata o ang ating pandinig, na mga balita o kaya mga pangyayari, kwentong nangyari na nasaksihan. Like for example, mga kapatid, no? Yung mga miracles na pinangyari sa kapahintulutan ni Allah, na pinangyari ng mga propeta, pagbiyak sa buwan, o di kaya yung kay Moses, lahat ng mga miracles, mga himala na ipinakita ng mga propeta, hindi ito mangyari na walang kapahintulutan. Walang Panginoon na siya ang nagpahintulot nito, nagpangyari nito. So ito yung mga palatandaan lamang, nasaksihan mula noon hanggang ngayon, na nasaksihan natin, mga himala o di kaya yung mga miracles ng mga propeta ay nagpapatunay ito na mayroong ng Diyos, mayroong Panginoon na siya ang tunay na nagpangyari, nagpahintulot nito. Dahil may mga imposible na hindi kaya ng isang tao biyakin ang buwan, katulad sa nangyari sa mahal na propeta sa panahon niya. Okay, o di kay Moses, yung dagat, okay, nahati, at yung sa panahon ni Isa alayhi salam, yung pagbuhay ng namatay, lahat ng ito ay nagpapatunay na mayroong ang Panginoon ng nangangasiwa, at siya ang tunay na makapangyarihan na nagpahintulot, nagtakda nito. Ganon din yung ijabatud da'in, yung mga tumutugon sa mga pangangailangan, panalangin, kahilingan ng mga tao. Like for example, may mga kahilingan tayo na natutupad. Sinong tumutugon nito kung walang Panginoon? So ito yung mga palatandaan lamang, sabi ng ating Sheikh, na merong ang Panginoon na umiiral
sa pamamagitan, katibayan, bilang katibayan, sa pamamagitan ng al-hisul mashhud, yung 5 sense natin, ay mahatulan na merong ang Panginoong Diyos na umiiral. Ito yung ikatlong katibayan, sabi ng ating Sheikh. Panghuling katibayan, sabi ng ating Sheikh, ay ang asyar'us sahih. Anong ibig sabihin nito? Lahat ng ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa Quran at isinalaysay o kaya nabanggit sa mga hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat ng ito ay nagpapatunay na mayroong umiiral. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay umiiral. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan kathira. Hindi ba sila nagnilay-nilay, nagmumuni-muni hinggil sa Quran na ito, na kung ito ay hindi nagmula kay Allah, ay masusumpungan nila ng pagkakasalungatan. So ibig sabihin, lahat ng aya, lahat ng ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng mga akhbar, mga lingid na kaalaman, no, at ito ay nangyari, o di kaya mga paniniwala, o di kaya lahat ng mga batas, isinabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng mga ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala na mga mabubuting kaasalan, lahat ng mga uri ng pagsamba, lahat ng ito ay nagpapatunay, no, napakalaking katibayan na mayroong Diyos, mayroong Panginoon na nag-utos, nagpahayag nito, dahil siya ang lubos na nakakaalam sa kabutihan ng lahat ng nilalang. So ito yung malaking katibayan, no, mga katibayan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay umiiral na salungat, taliwas sa paniniwala ng mga iba't ibang uri ng relihiyon o iba't ibang uri ng tao na hindi nila pinaniwalaan ang pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala. At insyaAllah ta'ala next week sa episode 6, no, sa page 15, tatalakay natin yung iba't ibang uri ng grupo o di kaya mga taong hindi nila pinaniwalaan ang pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala. At the same time, sasagutin ng ating Sheikh, nagbanggit siya ng mga kasagutang paglilinaw laban sa kanilang mga pinagbabatayan na ito. So naway nakapagbigay tayo ng kunting kaalaman hinggil sa aliman o biwujudihi, ang paniniwala sa pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang kabuuan nito, ang unang nasasaklaw ng paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang al-iman o biwujudihi, na dapat nating paniwalaan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay umiiral. Mayroong Panginoon na umiiral at siya si Allah subhanahu wa ta'ala. At pinatunayan natin to sa napakaraming dalil, kabilang nga itong 4 na ating nabanggit. So naway nakuha natin ng aral. Kung meron man kayong mga katanungan, insyaAllah ta'ala, i-comment nyo lamang o di kaya i-PM nyo sa akin. Hanggang dito na lamang. Ilalika wa akhiru da'wana alhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.